Genesis, Kabanata 43. Lalong tumindi ang taggutom sa Kanaan. Nang maubos na ng pamilya ni Jacob ang pagkaing binili sa Ehipto, sinabi niya sa kanyang mga anak, "Bumili uli kayo, kahit kaunting pagkain sa Ehipto." Sinabi ni Juda sa kanya, "Mahigpit po ang bilin sa amin ng gobernador doon, nang wag na kaming magpapakita sa kanya kung hindi namin kasama ang kapatid naming bunso. Kung pasasamahin ninyo siya, bibili po kami ng pagkain doon. Kung hindi ninyo pahihintulutan, hindi po kami maaaring humarap sa gobernador." Sinabi ni Israel, "Bakit kasi sinabi ninyong mayroon pa kayong ibang kapatid? Ako ang pinahihirapan ninyo sa nangyayaring ito." Nagpaliwanag sila, "Inusisa pong mabuti ang ating pamilya. Itinanong sa amin kung meron pa kaming ama at iba pang kapatid. Sinagot po lamang namin ang kanyang mga tanong. Hindi po namin alam na pati si Benjamin ay pipiliting iharap namin sa kanya." Kaya sinabi ni Juda kay Israel, Ama, mamatay tayo sa gutom. Pasamahin na ninyo si Benjamin at nang makaalis na kami, itinataya ko ang aking buhay para sa kanya. Ako po ang bahala sa kanya. Kung hindi ko siya maibalik ng buhay, ako ang buntunan ninyo ng lahat ng sisi. Kung hindi ninyo kami pinaghintay ng matagal, marahil nakadalawang balik na kami ngayon." Sinabi ni Israel, "Kung iyon ang mabuti, sige, payag na ako. Ngunit magdala kayo ng handog sa gobernador, kaunting balsamo, pulot-puyutan, astragalo, laudano, alponsigo, at almendra. Doblehin ninyo ang dalang salapi, sapagkat kailangan ninyong ibalik ang salaping na ilagay sa inyong mga sako. Maaaring isang pagkakamali lamang iyon. Isama na ninyo ang inyong kapatid at ilumakan na kayo. Loobin nawa ng makapangyarihang Diyos na kahabagan kayo ng taong iyon upang mabalik sa akin si Simeon at si Benjamin. Kung hindi man sila maibalik, handa na ang loob ko." Nagdala nga sila ng mga kaloob at salaping dapat dalhin at nagbalik sa Ehipto kasama si Benjamin. Nang makita ni Jose si Benjamin, iniutos niya sa aliping na mamahala sa kanyang tahanan, "Isama mo sila sa bahay. Sila'y kasalo ko mamayang pananghalian. Magkatay ka ng hayop at iluto mo." Sinunod ng alipin ang utos ni Jose at isinama ang magkakapatid. Natakot sila nang sila'y dalhin sa bahay ni Jose. Sa loob-loob nila, "Marahil, dinala tayo rito dahil sa salaping ibinalik sa ating mga sako nang una tayong pumarito. Maaaring bigla na lamang tayong dakpin. Kunin ang ating mga asno at tayo gawing mga alipin." Kaya't nilapitan nila ang katiwala ni Jose at kinausap sa may pintuan ng bahay nito. Sinabi nila, "Ginoo, galing na po kami ritong minsan at bumili ng pagkain. Nang kami nagpapahinga sa daan, binuksan namin ang aming mga sako at nakita sa loob ang lahat ng salaping ibinayad namin sa pagkain. Heto po't dala namin para ibalik sa inyo. May dala po kaming bukod na pampili ng pagkain. Hindi po namin alam kung sino ang naglagay ng mga salaping iyon sa mga sako namin." "Huwag kayong mag-alaala," sabi ng alipin. "Huwag kayong matakot. Ang inyong Diyos na siya ring Diyos ng inyong ama ang naglagay ng salaping iyon. Tinanggap ko na ang inyong kabayaran
sa binili ninyong una. Pagkatapos ay inilabas ng katiwala si Simeon at isinama sa kanila. Sila'y pinapasok ng katiwala sa bahay ni Jose, pinaghugas ng mga paa at pinakain ang kanilang mga asno. Pagkatapos, inilabas ng magkakapatid ang kanilang handog para ipagkaloob kay Jose. Pagdating nito, narinig nilang doon sila magsasalo-salo. Pagdating ni Jose, yumukod silang lahat sa kanyang harapan at ibinigay ang dala nilang handog. Kinumusta sila ni Jose at pagkatapos ay tinanong, "Kumusta naman ang inyong ama? Malakas pa ba siya?" "Ginoo, buhay pa po siya at malakas," tugon nila. At sila'y lumuhod at yumukod muli sa harapan niya. Pagkakita ni Jose kay Benjamin, siya ay nagtanong, "Ito ba ang sinasabi ninyong bunsong kapatid? Pagpalain ka ng Diyos, anak." Hindi mapaglabanan ni Jose ang kanyang damdamin at halos siya'y mapaiyak dahil sa pagkakita sa kanyang kapatid. Kaya't siya'y pumasok sa kanyang silid at doon umiyak. Nang mapayapanan niya ang kanyang kalooban, naghilamos siya, lumabas at nagpahain ng pagkain. Si Jose ay ipinaghaing mag-isa sa isang mesa at ang kanyang mga kapatid ay sa ibang mesa. Magkakasalo naman ang mga Ehipsyo sapagkat ikinahihiya nilang makasalo ang mga Hebreo. Kaharap ni Jose ang kanyang mga kapatid na sunod-sunod ang pagkaupo ayon sa gulang. Nagkatinginan sila at takang-taka sa gayong pagkakaayos ng kanilang upo. Idinudulot mula sa mesa ni Jose ang pagkain nila at 5 beses ang dami ng pagkain idinulot kay Benjamin. Masaya silang kumain at nag-inuman. Genesis, Kabanata 44. Inutusan ni Jose ang kanyang katiwala. Punuin mo ng trigo ang kanilang mga sako, at bago mo isara, ay ilagay mo ang salaping ibinayad nila. At sa sako ng pinakabunso, ilagay mo pa ang aking kopang pilak. Ginawa naman ng katiwala ang iniutos sa kanya. Kinabukasan, maaga pa'y umalis na ang magkakapatid, sakay ng kanilang mga asno. Hindi pa sila nakakalayo sa lungsod, inutusan ni Jose ang kanyang katiwala. Habulin mo ang mga taong yon at sabihin mo sa kanila, "Bakit naman ginantihan ninyo ng masama ang kabutihan ipinakita namin sa inyo? Bakit ninyo ninakaw ang kopang pilak ng aking Panginoon? Iyon ang iniinuman ng aking Panginoon at ginagamit din niya yon sa panghuhula. Napakalaking kasalanan ang ginawa ninyong ito." Inabutan sila ng katiwala at gayon nga ang sinabi sa kanila. Sumagot naman sila, "Ano pong ibig ninyong sabihin? Bakit kayo nagsalita ng ganyan? Ni sa isip ay hindi namin magagawa yan. Nakita naman ninyo, nakarating na kami sa Kanaan. Gayon may ibinalik pa rin namin sa inyo ang salaping nakita namin sa loob ng aming sako. Bakit kami magnanakaw ng pilak o ginto sa tahanan ng inyong Panginoon? Ginoo, kung makita po ninyo sa sinuman sa amin ang kopang sinasabi ninyo, ay dapat mamatay at alipinin ninyo kaming lahat." "Mabuti," tugon ng katiwala. "Kung kaninong makita ang kopa, siya ang gagawing alipin. Makakalaya ng iba." Ibinaba nila ang kanilang mga sako at pinagbubuksan. Isa-isa itong hinalughog ng katiwala mula sa pinakamatanda hanggang sa pinakabata. At natagpuan ang kopa sa sako ni Benjamin. Pinunit nila ang kanilang damit sa tindi ng kalungkutan. Ikinargang muli sa asno ang kanilang mga sako at bumalik sa lungsod. Nasa bahay pa si Jose nang magbalik si Juda
at ang kanyang mga kapatid. Pagdating doon, sila'y yumukod sa kanyang harapan. Sinabi ni Jose, "Ano itong ginawa ninyo? Hindi ba ninyo alam na marunong akong manghula? Wala kayong maitatago sa akin." "Wala na po kaming masasabi," sagot ni Huda. "Wala po kaming may kakatuwiran sa mga pangyayari. Diyos na po ang nagbunyag ng aming pagkakasala. Kaya hindi lamang ang kinakitaan ng kopa, kundi lahat kami alipin na ninyo ngayon." Sinabi ni Jose, Hindi ko gagawin yon. Kung kanino nakita ang kopa, siyang gagawin kong alipin. Ang iba ay makakauwi na sa inyong ama." Lumapit si Huda kay Jose at ang sabi, "Nakikiusap po ako, Ginoo, kung inyong mamarapatin. Huwag sana ninyong ikagagalit. Ang turing ko sa inyo ay para na kayong faraon. Ginoo, tinanong ninyo kung meron pa kaming ama at kapatid. Ang sabi po namin, may ama kaming matanda na at bunsong kapatid na anak niya sa katandaan. Patay na ang kapatid nito, at siya na lamang ang buhay na anak ng kanyang ina. Kaya mahal na mahal siya ng aming ama. Iniutos ninyong dalhin namin siya rito upang inyong makita. Ipinaliwanag po namin mahirap ilayo sa aming ama ang bata, sapagkat maaaring ikamatay niya ito. Ngunit ang sabi naman ninyo'y, hindi na ninyo kami tatanggapin dito kung hindi namin siya may haharap sa inyo. Ang lahat ng ito'y sinabi namin sa aming ama nang umuwi kami. Muli kaming inutusan ng aming ama na pumarito upang bumili ng kaunting pagkain. Ipinaalala namin sa kanya na hindi ninyo kami tatanggapin kung hindi kasama ang bunso naming kapatid. Sinabi po niya sa amin, alam naman ninyong dalawa lamang ang anak ng kanilang ina. Wala nang isa. Maaaring siya'y niluray ng mabangis na hayop. At kung ang natitira ay isasama pa ninyo, maaaring mamatay ako sa dalamhati. Ang buhay po ng aming ama ay karugtong na ng buhay ng bata. Kaya kung babalik kami na hindi ito kasama, tiyak na siya ay mamamatay. Kapag nakita niyang hindi namin kasama ang bata, malalagutan siya ng hininga dahil sa kalungkutan. Ang isa pa'y itinaya ko ang aking buhay para sa bata. Sinabi ko po na kung siya ay hindi ko maibabalik, ako ang buntunan niya ng sisi. Kaya kung papayag kayo, ako nang alipinin ninyo sa halip na itong aking bunsong kapatid. Pahintulutan na ninyong isama siya ng iba kong mga kapatid. Hindi po ako makakauwi kung hindi kasama si Benjamin. Hindi ko po makakayanan ng matinding dagok na darating sa aming ama kung iyon ang mangyayari." Genesis, Kabanata 45. Hindi na mapigil ni Jose ang kanyang damdamin, kaya pinaalis niya ang kanyang mga tagapaglingkod na naroon. Nang sila na lamang ang naroon, ipinagtapat ni Jose sa kanyang mga kapatid kung sino siya. Sa lakas ng kanyang iyak, narinig siya ng mga Ehipsyo, kaya't ang balita'y mabilis na nakarating sa palasyo. Ako si Jose, ang pagtatapat niya sa kanyang mga kapatid. Buhay pa bang talaga ang ating ama? Nagulantang sila sa kanilang narinig at hindi nakasagot. Lumapit kayo, sabi ni Jose. Lumapit nga sila at nagpatuloy siya ng pagsasalita. Ako nga si Jose, ang inyong kapatid, na ipinagbili ninyo sa Ehipto. Ngunit huwag na ninyong ikalungkot ang nangyari. Huwag ninyong sisihin ang inyong sarili sa ginawa ninyo sa akin. Ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang maraming buhay. 2 taon pa lamang ang tagutom. 5 taon pa ang darating at walang aanihin sa mga butirin. Pinauna ko rito ng Diyos upang huwag malipol ang ating lahi. Kaya
Hindi kayo, kundi ang Diyos ang nagpadala sa akin dito. Kinuha niya akong tagapayo ng Faraon, tagapangasiwa ng kanyang sambayan, at tagapamahala ng buong Ehipto. Sinabi pa ni Jose, Bumalik kayo agad sa ating ama at ipalita ninyo na ako ang pinapamahala ng Diyos sa buong Ehipto. Sabihin ninyong pumarito agad siya sa lalong madaling panahon. Doon siya titira sa lupain ng Goshen para mapalapit sa akin. Ang lahat niyang mga anak, mga apo, mga tupa, kambing, baka, at lahat ng inyong ari-arian ay kanyang dalhin. Dooy, mapangangalagaan ko kayo. 5 taon pa ang tagutom at hindi ko gustong makita ang sinuman sa inyo na naghihirap. Kitang-kita ninyo ngayon, pati ikaw, Benjamin, na ako talaga si Jose. Ibalita ninyo sa ating ama ang taglay kong kapangyarihan dito sa Ehipto. At ikwento ninyo ang lahat ng inyong nakita. Hihintayin ko siya sa lalong madaling panahon. Umiiyak niyang niyakap si Benjamin, at ito namay umiiyak ding yumakap kay Jose. Patuloy siyang umiiyak habang isa-isang hinahagkan ang ibang kapatid. Nakarating sa palasyo ang balita na ang mga kapatid ni Jose ay dumating. Ikinatuwa ito ng Faraon at ng kanyang mga kagawad. Sinabi ng Faraon kay Jose, Pakargahan mo ng pagkain ng mga hayop ng iyong mga kapatid at pabalikin mo sila sa Kanaan. Sabihin mong dalhin dito ang inyong ama at ang buong sambahayan nila. Ibibigay ko sa kanila ang pinakamatabang lupain upang malasap nila ang masagalang pamumuhay rito. Sabihin mo ring magdala sila ng mga karwahe para magamit ng kanilang asawa at mga anak paglipat sa Ehipto. Huwag na nilang panghinayangang iwanan ang kanilang ari-arian doon, sapagkat ang pinakamabuting lupain dito ang ibibigay ko sa kanila. Sinunod ng mga anak ni Israel ang utos na ito. Binigyan sila ni Jose ng mga sasakyan kaya ng utos ng Faraon at pinadalhan din ng pagkain sa kanilang paglalakbay. Ang bawat isa'y binigyan ng tig-iisang bihisan, maliban kay Benjamin. 5 ang kanyang bihisan at pinadalhan pa ng 300 pirasong pilak. Pinadalhan niya ang kanyang ama ng pinakamabuting produkto ng Ehipto, karga ng 10 asno. 10 asno rin ang may kargang trigo, tinapay at iba't ibang pagkain upang may baon ang kanilang ama sa paglalakbay. Inutusan ni Jose na lumakad na ang kanyang mga kapatid, ngunit bago umalis ay sinabi sa kanila, "Huwag na kayong magtatalo-talo sa daan." Umalis nga sila sa Ehipto at umuwi sa Kanaan. Pagdating doon, sinabi nila kay Jacob, "Ama, buhay pa po si Jose. Siya ngayon ang namamahala sa buong Ehipto." Natigilan si Jacob at halos hindi siya makapaniwala sa balitang ito. Ngunit nang maisalaysay sa kanya ang bilin ni Jose at makita ang mga karwaheng ipinadala ni Jose, sumigla ang kanyang kalooban. "Salamat sa Diyos," sabi ni Jacob. "Buhay pa pala ang aking anak. Pupuntahan ko siya bago ako mamatay."